Good morning Pilipinas, 5:13 at kasama nyo nga po ang Panahon TV ngayong Sunday morning. At dahil sa mga walang humpay na pag-ulang dulot ni Bagyong Santi, atin din pong kinalap ang situational reports mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kabuuan, 12 katao na po ang naiulat na nasawi dahil sa pagkakabuwal ng mga puno, pagkakuryente, mudslide at pagkalunod. Ang 3 namang mangingisda mula sa Catanduanes ay nawawala pa rin at kasalukuyang hinahanap pa rin ng otoridad. Humigit kumulang 9,000 pamilya sa 6 na probinsya sa Regions 1, 2 at 3 ang nasalanta ni Bagyong Santi. Humigit kumulang 1,000 pamilya naman mula sa bilang ng mga affected families ang nakakuha ng serbisyo mula sa mga evacuation centers. As of 6 p.m. kagabi, naitala ang mga kaso ng pagbaha sa mga sumusunod na areas sa Region 3. Una sa Bulacan, partikular sa San Miguel, dyan po yan sa Barangay San Manuel, Bulacan, namely Cambio, Binambar, Tigpalas, Camias, Balite, Salakot, Ilog Bulo, Bagong Silang, San Vicente, San Jose, Santa Rita, Bata, Santa Rita, Matanda, Dalangan, Labi, Baloong, Poblacion T, at San Juan. Sa Malolos City, dyan po yan sa Barangay San Gabriel at Santo Rosario at sa Marilao. At sa Marilao po mga kabayan, lubog sa baha ang Barangay Poblacion 1, Lias, Lambakin, Poblacion 2 at Ibayo. Apektado rin ng mga pagbaha ang Pampanga. Unahin po natin ang Macabebe, Barangay San Gabriel, Caduang Tete, Takasan, Sablad, David, Castuli, Matagiti, San Jose, Santa Rita, San Isidro, Santa Cruz at Candelaria. Sa Lubao, nasalanta ng mga pagbaha ang Barangay Bangkal Pugad, Bangkal Sinubli, Santo Tomas, Baruya at San Juan. Ang Barangay Lacandula at Dau ng Mabalacat ay lubog din sa baha. Ganon din po ang Barangay San Agustin Norte, dyan po yan sa Arayat. At kasama rin sa mga apektado ng pagbaha ang Barangay Paligui sa Apalit, Barangay San Jose Nepo, Bangkal, Santo Niño at San Nicolas First sa Guagua. At sakop din po ng mga pagbaha ang Barangay San Juan, Kabetikan at Mesalipit sa San Luis at ganon din ang Barangay Santa Rita sa Minalin, Pampanga. At maging ang mga kalsada at mga tulay ay naapektuhan din po ni Bagyong Santi. Sa kabuuan, 26 na kalsada at 5 tulay ang nasira sa Regions 2, 3, 5, CAR at NCR. Samantala, minabuti rin nating silipin ang lagay ng ating major dams and reservoirs. Ayon sa pinakauling dam update ng Pag-asa, normal pa naman po ang level ng mga tubig sa lahat ng mga dams, maliban na lamang po sa Binga Dam sa Benguet. Ito ay nagbukas ng 2 gates para magpakawala ng tubig at sa kasalukuyan ay naobserbahan pa rin ng Hydromet Division ng Pag-asa ang kondisyon ng ating mga dams. At ngayon naman po, dahil nga po papalabas na po ng bansa, itong si Bagyong Santi, mahalagang silipin po natin ang agwat ng temperatura sa buong Pilipinas, halina't tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon, sa Legazpi at Puerto Princesa, mataas pong temperatura. Meron po tayong 25 to 32 degrees Celsius at makaaasa po tayo ng maulang panahon. Sa Baguio City naman, mababa pong temperatura, meron tayong 15 to 21 degrees Celsius at maaasahan po natin nagaganda na po ang panahon dyan nga po yan sa Baguio. Lipad po tayo sa Visayas, sa Iloilo at Bacolod, mababa pong temperatura, meron tayong 24 to 30 degrees Celsius at magiging maulan po ang ating weather dyan. Habang sa Tacloban, mataas po ang aasang temperatura, meron po tayong 25 to 32 degrees Celsius. Maaasahan din po ang rain showers or thunderstorms dyan nga po sa nabanggit na lugar. Sa Mindanao po, Metro Davao, mataas ang temperatura, 24 to 33 degrees Celsius. At asahan po natin ang partly cloudy skies. At ang Zamboanga naman po may pinakamababang temperatura dyan. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius. At hindi na nga po masyadong mararamdaman ang epekto ng Intertropical Convergence Zone. Gaganda na po ang lagay ng ating weather dyan. Tuloy-tuloy po natin ang pagsilip sa lagay ng panahon sa selected areas ng ating bansa. Unahin po natin, Rojas, mataas ang temperatura. Ganun din ang Catbalogan, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. At pinakamababa naman po, dyan po yan sa Calapan, meron tayong 23 to 30 degrees Celsius. Tagbilaran, Bohol, mataas po temperatura, 25 to 32 degrees Celsius. At pinakamababa po Kidapawan, meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. At ngayon naman, para sa mga kababayan po natin sa mga flooded areas, mahalagang malaman, especially sa mga may-ari na sasakyan, kung paano nga ba i-rescue ang ating mga sasakyan na naapektuhan ng tubig baha. Panoorin po natin ang aming mga paalala.
Mga dapat tandaan kung inabot ng baha ang inyong sasakyan. Tanggalin ang koneksyon ng negative cable ng baterya ng inyong sasakyan. Huwag paandarin ang sasakyan at iahon ito palayo sa lugar na lubog sa baha. Gamitin ang handbrake. Panatilihin sa first gear ang transmission para sa manual o kaya ay P para sa automatic. Kunan ng larawan ang loob at labas ng sasakyan. Patuyuin ang sasakyan sa loob ng 24 oras. Huwag paandarin ang sasakyan kung inabot ng baha ang dashboard nito. Suriin ang oil dipstick upang makita kung pinasok ng baha ang lubrication system. At ipatingin ang sasakyan sa isang profesional na mekaniko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.